Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Presidente Ferdinand Marcos Jr. ania sa Subo karong adlaw mitambong sa opening sa 36th Joint Meeting sa UN Tourism Commission. Unang full council meeting sa Regional Peace and Order Council sa Central Visayas gipahigayon kagahapong adlaw. Mga nagsilbing security personnel sa palarong pambansa gipakatap na. Drug den sa Sambag Uno gibungkag, upat nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ania karon sa Sugbo karong adlaw. Kiniron pagtambong sa opening ceremony sa ika-36 ka tuig nga joint meeting of the UN Tourism Commission. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mianhi dinhi sa Sugbo karong buntag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kinsa mo ay guest of honor sa opening ceremony sa 36th Joint Meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and the UN Tourism for South Asia. Gipahigayon kini sa Sheraton Mactan, Cebu sa Lapu-Lapu City. Uban sa presidente nga mitambong sa maong kalihukan si UN Tourism Secretary General Zorav Pololikashvili ug Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Fresco. Ana usab ang presensya ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ug uban pang mga dagkong opisyal sa Sugbo. Usa sa gihisgutan ni Presidente Marcos ang dakong gikatabang sa turismo sa ekonomiya. Kini tungod kay sa milabay lang nga tuig, milapas sa 5 million ang mga international tourists nga nibisita sa nasud. Gani 4.8 million lang ang ilang gilauman. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. We will require experts and professionals from different fields to come and help to make tourism a meaningful and educational and impactful experience, not only for our tourists, but also for our stakeholders. Dugang pa niya nga sulod lang sa unang tulo ka buwan sa tuig 2024, ni kabat na sa 2.9 million ang mga turista nga nidayo. Matud usab sa presidente nga malaumon siya nga ang maong meeting mahimong plataporma para sa kolaborasyon ug ipaambit sa matag nasod ang ilang mga best practices isip pagpangandam sa World Tourism Day 2024. Gikalipay usab niya nga sa maong meeting pagahisgutan ng edukasyon tungod kay nakita niya nga dako kini og ikatampo sa pag-uswag sa turismo sa nasod. In 2023, the share of tourism direct gross value added to the Philippine economy that amounted to 8.6% of our GDP, or 2.09 trillion pesos, which roughly amounts to $35 billion. This is an impressive increase of 48% compared to our previous year's numbers. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Panagiusa sa Sugbo ang mensahe ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa pag-abi-abi sa mga delegado gikan sa United Nations Tourism Organization kagabi. Gawas sa mga cultural show, nasaksihan usab sa mga bisita ang mga sinina nga nagsintro sa mga tilang gikan sa Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human sa taas nga adlaw nga pagbisita sa managlaing lugar sa probinsya sa Sugbo, nakahapit ang halos 500 ka mga delegado gikan sa United Nations Tourism Organization sa Cebu Provincial Capital. Alang kini sa giandam nga gala night,
isip kabahin sa UNTO meetings nga gipaygayon dinhi sa Sugbo. Gisugdan ng kalihukan sa ka fashion show sa Capitol Grounds. Din gipakita ang mga hinimo sa Fern 1 Amato. Gisulob sa mga modelo ang mga couture kon mga sinina nga hinimo sa pinya juicy, pearls, ablon, abaka ug uban pang matang sa mga tela nga dinhi sa Pilipinas makuha. Gisaysay pinaagi sa maong mga sinina ang kultura sa managlaing bahin sa nasod, gikan sa Luzon, Visayas, hangtod Mindanao. Nagpadayon ng gala night sa Kalami ang panihapon ug cultural show sa Capitol Social Hall. Mipadangat og mensahe sa panaghiusa si Gobernador Gwendolyn Garcia atubangan sa mga opisyal ug dinapit gikan sa 43 ka mga nasod sa Asia Pacific. Matud niya nga makabot kini pinagi sa pagpadaplin sa managlaing political, social ug religious boundaries. And whatever else imagine boundaries, we must move on together. It is the only way that we may be able to achieve progress, development, in unity. That is what pervades here in this great island of Cebu. Human nakatagamtam sa mga ikadalit sa Sugbo, buot sa Secretary General sa UNTO nga si Zurab Pololikashvili nga iestablisar ang presensya dinhi aron magbalik-balik usab ang ubang mga langyaw. We have quite big number of representatives today. And it's not coincidence that today an official sources says that 9% of Filipino economy contributed from the tourism industry. And tourism industry is not only hotel and plane, everything is linked, and gastronomy especially. We were talking a lot about it these days. Gipasalamatan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang UNTO sa pagtugot nga may tabo sa Sugbo ang mahinungdanong meeting sa organisasyon isip usa sa mga opisyal didto. Matudiya nga hayan mapalambo usab ang turismo sa Pilipinas pinagi sa pagpakig-alayon sa UNTO ug sa uban pa mga kanasuran. I am delighted to join all of you this evening as we mark the second successful day of these global United Nations tourism events that has given our beloved country, the Philippines, and our beloved province of Cebu the opportunity to showcase to the rest of the world that which we all are proud of, our love for the Philippines and our love for every tourist that comes upon our shores. Kabahin ang maong gala night sa pag-abi-abi sa mga delegado gikan sa 36th Joint Meeting sa UN Tourism diin tapuson karong adlaw. Gian Navarro, CCTN News. Una nga Fall Council meeting sa Regional Peace and Order Council kon ARPOC sa Central Visayas gipahigayon kagahapon adlaw. Base sa report sa PRO7, adunay pagkunhod sa mga krimen sa probinsya sa Sugbo ug sa lalawigan sa Bohol. Samtang anaa pa sa 36% ang mga barangay nga apektado sa drugas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filarca. Gipahigayon kagahapong adlaw ang second quarter meeting sa Regional Peace and Order Council Region 7 sa J Park Island Resort sa Lapu-Lapu City. Kini mao'y unang RPOC Full Council meeting sa tuig 2024 ug unang meeting nga gipanguluhan ni Mayor Junard Hongchan isip bag-ong nilingkod nga RPOC chairman. Diin 25 sa 45 ka mga regular nga mga miyembro sa konseho ang nakatambong ug ang pipila niini ni tambong online. Ang highlight sa maong meeting mao ang pagpresentar sa nagkadayang ahensya sa kasamtangan nga sitwasyon sa Central Visayas. Sama sa Peace and Order nga gipresentar ni Police Colonel Antonieto Cañete sa Police Regional Office, kundiin sa pagtandi sa 8 focus crimes gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Mayo sa tuig 2023 ug karong tuiga, iyang gipakita nga nikunhod ang mga krimen sa probinsya sa Sugbo ug probinsya sa Bohol. Ang Cebu City Police Office ni ubos og 6.1%, 8.5% ang sa Mandawi City Police Office, 30% ang sa Lapu-Lapu City Police Office ug nikunhod og 17.8% ang Cebu Police
Police Provincial Office. Samtang niubos usab ang crime rate sa Bohol Provincial Office og 17.3%. Apan ang Siquijor Police Provincial Office nakatala nga adunay pagsaka og 50% sa ilang crime rate, samtang 5.5% usab ang gisaka sa Negros Oriental Police Provincial Office. Dugang pa niini ang Philippine Drug Enforcement Unit kun PDEA 7, mipakita usab nga sa 3,003 ka mga barangay sa Central Visayas, 36% niini o ang 1,081 ka mga barangay ang may presensya sa drogas. Gitinguha sa PDEA 7 nga karong tuiga, mokunhod kini ngadto sa 25%. Sa mensahe nga gipadangat ni Mayor Junior Dahong Chan, giawhag niya ang mga miyembro sa konseho sa pagpaambit sa ilang best practices nga pwede usab mapatuman sa ubang probinsya ug syudad sa rehiyon. We can attain and maintain peace and order in our respective municipalities, cities, and provinces. Everything else will follow. Investment will pour in, our tourism industries will thrive, and more jobs opportunities will arise for our constituents. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim ni paymangno sa mga drivers nga kanunay musunod sa lagda sa trapiko. Ang buhatan desididong mugukod sa black taxi nga miisbog sa barrier aron makalingkawas sa traffic, diin ang video nag-viral sa social media. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang video nga nag-viral sa social media. Makita ang driver sa usa ka itom nga taxi nga miisbog sa barikada sa Dan MC Briones Street sa Barangay Ibabaw, Estancia, syudad sa Mandaue. Human mabalhin ang barikada, ang driver mipahilayo, nag-U-turn paingon sa Picas lane sa highway, mitabok siya duha ka lane. Wala na ibalik sa driver ang barrier, hinungdan nga nakasunod usab ang ubang mga motorista aron malikayan ang grabe nga trapiko sa lugar. Sa kasamtangan, ang team nangita na og lead aron mailhan ang driver sa itom nga taxi. Matud ni Hil Rituya, ang pangu sa Legal Division o Assistant Department Head sa team nga magpahigayon sila og investigasyon kabahin niini. Ang driver magatubang og silot nga reckless driving og disregard of traffic sign. Daghan gitog violation ay. Pinaka number one ginato reckless. Then kuan kanang DTS, disregard traffic sign. Kay iya na biya atong limang ka siya na jud mo nangunay og kuha atong barriers na to nga supposedly dili gid unta. Then ang problema iya pa jung gibiyaan. So nanunod gid nya murag kuan na gani taud-taud na ganito namo nabantayan nauli ang barrier. Gipahimangnuan ni Rituya ang mga driver nga kanunay motuman sa lagda sa trapiko aron dili masilutan. Giawhag niya ang mga motorista nga magpabiling kalmado ug magpataas sa pasensya bisan pa sa grabe nga trapiko. So kuan lang gud pabilin lang nga kalma nya mo sunod lang gyud ta sa kanang mga traffic signs kung unsa ato ang asa atong padulngan kay kung maghimo sa gutag ato ang kaugalingon ato ang balaod ato ang gusto pareha ato yang gihimo mao man ay sinugdanan sa kagubot gud nya usa sa mao nay kanang dili na mo gusto mahitabo diri sa Mandaue. Gikatakdang makigtigom ang team sa operator sa itom nga taxi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Agriculture 7 may paligon sa pagpasabot kabahin sa climate resiliency sa mga tamnanan. Kini ilabi na nga apektado sa pagbag-o sa klima ang agriculture sector. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakita sa Department of Agriculture 7 nga nabag-uhan ang mga mag-uuma kung isgutan ng pag-uunong sa mga tamnanan taliwa sa pagbag-o karon sa klima kon climate resiliency. Gihimog ata ni Engineer Cirilo Namok, ang Acting Regional Director sa DA7, nga kinahanglan hangpon og pahimuslan sa mga mag-uuma among matang sa manalang sa pagbaton og mga matang sa liso sa humay o ubang mga tanom nga kaya makasagubang sa grabing kainit ug panahon sa paglunok. Ilabi na nga sagad maapektuhan sa kusog nga bagyo ug huwaw mo ang mga tamnanan sa palibot. So pananglitan drought resistance or pananglitan kanang mobaha man so kanang resistansya sa flooding. So ingon ana ang mga kasagaran nga atong i-adapt kung maghisgot tag mga climate resistance. Maong nagsabot ang DA7 sa mga agricultural officers sa matag local government units sa Central Visayas alang niini. Isip kabahin sa information dissemination, bansay-bansayon sa mga agri-officers ang ilang mga technicians nga mo i-deploy sa managlahing bukid. Diyan na itudlo ang mga pamaagi sa pagpananom ug paggamit og mga matang sa tanom nga kayang makasagubang sa bisan unsa mga bating lakat sa panahon.
Ang mga technicians mupasabot usab ngadto sa mga mag-uuma bahin sa climate resilient nga paagi sa pagpananom. Ang ato ng mga technician mo explain sad sa atong mga mag-uuma kay sila may tuagi dito sa farm. Kita sa diin araman ta diri sa syudad nakabase perme, pero ang atong mga technician ug mga mao naam dito sila dito sa ilahang lugar. So ang mga technician ug mga mao atong i-training kung unsay mga pamaagi nga atong i-adapt kaning atong mga climate resistance ang mga pamaagi niya. Pinaagi sa maong estratehiya, magpabiling paigo gyapon ang supply sa pagkaon taliwa sa problema sa kalikupan ingon man sa klima. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandaue, adunay gi-identify o giilang nga unom ka socialized housing sites. Kini alang sa mga displaced families ug mga empleyado sa gobyerno nga walay kaugalingong Pinoy-anan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang unom ka mga relocation sites nahimutang sa Barangay Luok, Upaw, Cambaro, Subang Dako, Tipolo ug Paknaan. Ang maong relocation sites alang sa mga displaced families ug mga empleyado sa gobyerno nga walay kaugalingong mga Pinoy-anan. Are already dedicated to socialized housing. It can never be changed. They will cater to socialized housing whether for the citizens of Mandaue or for the employees of City Hall. Now, as for the number of units, we like to maximize the sites, no? So we are gathering siguro mga inputs from our stakeholders kung pila kita masiguro diha and cross-match it with our existing needs. Ang unang relocation site maong Tipolo Residences ang housing project sa syudad. Ang Tipolo Residences adunay 5 ka building, 2 na ka building ang hapit na mahuman ug gikatakdang i-turnover sa mga benepisaryo karong Agosto. Ang mga benepisaryo ang mga biktima sa sunog sa Barangay Gezo ni atong tuig 2016 ug Barangay Tipolo ni atong tuig 2019 nga kasamtangang nagpuyo sud sa CICC compound. Perhaps for the first tower, since ang city man mo'y nagasto mo nang medyo di kayo sa taas. But if there will be developers who will propose to us, no, we could go higher than those 2 towers. So it could be already a mid-rise rather than a low-rise nga housing. Samtang ang socialized housing sa Barangay Subang Dako ug gitagana alang sa pipila ka mga kawani sa gobyerno sa Dakbayan nga walay kaugalingong balay. Ang ubang socialized housing sites ang gikatakdang i-enroll sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program sa nasudnong kagamhanan. Samtang sa uban ang syudad ang makipag-alayon sa mga developers alang sa Socialized Balanced Housing Act. Ang kalambuan gipahibaw ato sa Storya Tabay ay Move for Good Governance and Transparency Forum uban ni Mayor Jonas Cortez ug pipila ka mga department heads. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Way nahitabong groundbreaking karong adlaw sa Lapu-Lapu Expressway kun LLEX. Nunot sa paganhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lapu-Lapu sa iyang pagtambong sa gipahigayon nga UN Tourism Event. Ipahigayon usab bunta ang maong aktibidad. Apan gibutyag ni Mayor Junard Ahong Chan nga wala kini madayon tungod sa kapuno sa schedule sa presidente. Wala usab dinhi sa Sugbo ang ubang mga opisyal ug mga magpapatigayon nga nakatampo sa proyekto. Gibutyag sa mayor nga kun mapirmahan na ang Memorandum of Understanding, sugdan gilayon ang pagtrabaho sa LLEX o capsule laying ceremony na lang ang pagahimuon. If mabayin na, mag-start na ang maong Skyway, probably agto na dito sa capsule laying na, dili na sa groundbreaking, but it's already a capsule laying na nanagyoy na magsugod na ang maong proyekto. So, sa Mayor. Musunod, mga nagsilbing security personnel sa palarong pambansa gipakatap na. Kanauguban pa mga balita sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam na sa paghatag og seguridad sa mga atleta og delegado sa palarong pambansa nga buksan sa kaduhang semana sa Hulyo. Gisugda na usab sa papakatap ang kapin usa ka libo ka mga pulis ug mga sundao, bombero ug mga sakop sa ubang ahensya sa gobyerno nga mao'y magsilbing nga security personnel. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapinsa sa kalibog ka mga pulis, sundalo, bombero, personal sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Coast Guard ug ang Philippine Navy ang ipakatapator sa mga kalihukan sa palarong pambansa nga himon sa kadawang semana sa Hulyo 2024. Gipahigayon ang send-off ceremony dito sa Southdoor Property Sinulog Ground nga gitambungan sa mga opisyal sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Anthony Aderin, Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug Vice Mayor Dondon Hontiveros ug sa Department of Education. Mato ni Police Colonel Erinel Dalugdog, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, nga ang mga personel nga giplastada sa sign-off ceremony, inisyal pa lang kini sanglit moabot ngadto sa 2,000 ka mga police personnel, AFP, BFP, PCG o guban pang mga ahensya sa gobyerno, lagip na mga force multipliers ang naglangkop sa security. Sugod og mga adlaw, ipakatap na ang mga police personnel sa mga billeting area, lagip na sa 30 ka mga venue sa palarong pambansa. Kini siya nga initial na siya, pero ang overall yun nato na ma-deploy, kauban ang atong mga kapulisan o atong mga partner agencies, nasa mga more or less 2,000 personnel. So kanang 2,000 personnel na ang PNP, Philippine Coast Guard, EFP, na atong mga force multipliers, task force kasaligan,
ug uban pa na mga partner agencies nato. Dalugdog nga alerto sila sa kapulisan sugod karong adlaw. Kung tungod ini wala nay personnel nga gitugutan nga maka-leave sila trabaho. Hugot ang ilang pagbantay human madakpan sa Mambaling Police Station ang 3 sa 5 ka mga notadong kawatan nga taga Negros Occidental. Dako ang posibilidad nga doon na pa'y mosunod nga mga notadong kawatan nga mga but sa dakbayn sa Sugbo subay sa maong dakong kalihukan. Mao na siya isa pa sa atong mga ginamonitor no, na natay mga nadakpan nga gikan sila sa laing lugar. So possibly mag-take advantage sila during the Palarong Pambansa 2024 kay kabalo sila nga daghang mga tao nga mudagsa diri sa Cebu City. Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa mensahe iyang gidasig ang mga mubantay sa tanang event nga kinahanglan nga magtambayayong aron makabuot ang manampuson nga Palarong Pambansa. Gipasalamatan sa kasamtangan nga mayor aga mga ahensya sa gobyerno nga misalmot sa send-off ceremony. Masaligon siya sa mga pulis ug ubang tinugyanan sa balaod nga magsilbing security personnel nga ilang makabuot ang tinguha nga luwas hapsay og manampuson nga Palarong Pambansa sanglit gibansay sila niini. This is no longer a drill. This is what we have trained for. And you have to go out there. And we trust you. You have to go out there. And your mission is to keep the peace and order of our entire Cebu Island. Especially that we are expecting an inflow of about 20 to 25,000 athletes, trainers, and coaches alike with their families. Sa Hulyo 1, 2024, magsugod na pagpangabot ang mga delegado o mga atleta gikan sa lain-laing rehiyon nga tungod nini hugot nga seguridad na ang ipatuman o ipabaha ang mga personel sa kadalanan nga may mando ni Abirin. Arnol Bustamante, CCTV News. Suspended Cebu City Mayor Michael Rama welcome gyapon sa Palarong Pambansa. Kinibisan pa man og wala pa nakadawat tong imbitasyon si Rama alang sa maong kalihukan. Matod ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga tungod kay siya mao gihapon ng elected mayor sa Dakbayan. Hinuon tungod sa preventive suspension ini, dili makalihok isip mayor si Rama atol sa gikan sa usa ka tunghaan. Gipanguluhan sa kadagkuan sa Salazar College of Science and Institute of Technology ang groundbreaking sa mao nga multipurpose nga sports center. Anaa sa 2.5 hectares ang gidak-on sa maong luna aron ibutang ang managlahi nga mga sports facilities sama na lang sa volleyball, basketball, softball ug uban pa. Matod sa SIT President nga si Engineer Aldin Salazar nga ila kining itampo aron mapahigayon ang mga dagko nga mga sporting events sa Pilipinas sama na lang sa Palarong Pambansa. Dugang pa nga usa kini ka pamaagi aron pagsuporta usab sa pagpalambo sa paugnat sa kusog sa ilang lungsod ingon man sa isla sa Bantayan. Moabot sa 815 ka mga tag-iya ug sari-sari store sa Central Visayas ang gitabangan sa Department of Trade and Industry 7 pinaagi sa paglusad sa sari-sari store advancement program. Kini pinaagi sa paghatag og virtual lessons kabahin sa pagpalambo sa sari-sari store ug pagpahimos sa digitalization. Gitudloan ang mga manindahay og paggamit sa cashless payments, digital services sama sa cellphone load, cash-in ug bill payments. Magpadayon ng virtual lesson sa DTI bahin sa pagpalambo sa sari-sari stores matag katapusang Miyerkules ning buwana hangtod Oktubre. Gibantayan karon sa armadong kusog sa nasod ang pagkatap sa mga sayop nga kasayuran bato kanila og sa gobyerno. Matod ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. nga nakahatag kini og dakong kalibog, kabalaka o paglingla sa katawhan. Tungod niini, giawhag ni Browner ang katawhan nga i-verify kanunay sa mga madunggan nga mga impormasyon. Dugang sa opisyal nga apektado ang seguridad sa nasod kung ipalabi ang pagkuyanap sa mga sayop nga mga balita kung mga disinformation. Padayon gihapon ang pagsalig sa AFP ngadto sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos o sa iyang peace and security agenda.
Office of the Solicitor General muduso og kaso sa labing daling panahon batok ni suspended Mayor Alice Guo. Napamatud-an nilang Senador Risa Ontiveros og NBI nga usara ang identity sa mayor sa Bamban, Tarlac ug ni Guo Huangping. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Napaglantawan sa Office of the Solicitor General nga muduso niya dayon og co-warranto case batok ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kinihuman nga natribukar ni Senadora Risa Ontiveros pinagi sa National Bureau of Investigation nga si Alice Guo ug ang identity sa passport nga si Guo Huaping usara. Napamatud-an ato sa investigasyon ang identity kung ilhanan ni Guo pinagi sa fingerprints ug nakitang adunay kakulian ang iyang birth certificate. Mato di Solicitor General Menardo Guevara nga napamatud-an mismo sa NBI ang mga gipangitang impormasyon sa publiko nga mao ang ilhanan ug citizenship ni Guo. Maong mas mapadali ang pagduso nila og kaso batok sa kontrobersyal nga mayor sa labing daling panahon. Pinaagi kini sa gihuptang findings sa NBI bahin sa impormasyon ni Guo. Dugang pa ni Guevara nga kung mapamatud ang namakaklang si Guo sa mga gipanumpa ang pamahayag ilabi na sa iyang certificate of candidacy, mahimo siyang mataktak sa pwesto o mabilanggo. Maong nanawagan si Senador Ontiveros sa dinalian nga pagduso og co-warranto case batok sa gingong Chinese national nga si Guo. Kini na ang nimong sangputanan sa investigasyon kang Guo kinsang nalambigit sa gingong illegal Philippine offshore gaming operations kun POGO operations sa Pampanga ingon man sa Tarlac. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, drug den sa Sambag Unog gibungkag, upat na dakpan. Kana uguban pa mga balita sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines.
Balik sa ato mga balita, nadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA-7 ang upat ka mga drug personalities sa buy-bust operation sa usa ka drug den sa may sitio Tangkungan, Barangay Sambag 1 ning dakbayan ni adto nga Miyerkules sa hapon. Nasakbit gikan ni drug den nga maintainer nga si Adonis Arong, 29 anyos, ang 11 anyos usab kun 11 ka mga pakiti sa shabu nga motimbang og 16 gramos nga kantidad og kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos. Lakip sa nadakpan ang mga drug surrenderer nga silang Randy Arong, 24 anyos, manghod nga ni Adonis, og uyuan niini nga si Robert Arong, 51 anyos, og laing manuyupay nga si Ariel Ingayo, 62 anyos, og Jeremy Gahiton, 33 anyos. Si Adonis Arong nadakpan na ni adto nga tuig 2021 sa kaso gihapon nga illegal nga drogas o nakagawas kini human nga may plea bargain. Samtang si Randy Arong nadakpan na usab ni adtong 2023 sa kaso nga paghupot og armas nga way lisensya. Bureau of Fire Protection Region 7 nakugang sa pagka-entrap sa hepe sa Fire Safety Enforcement Section sa Cebu City Fire Office. Human pasanginli nga nangilikil sa usa ka aplikante sa BFP aron madawat sa ilang ahensya. Ang pagkasikop sa ilang personnel nakamantsa sa pangalan sa ahensya. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nasurpresa ang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection 7 human migawas sa balita nga ang usa sa mga fire officer nga sakop sa Cebu City Fire Station ug pangulo matud pa sa Fire Safety Enforcement Section ang nadakpan sa trumpet operation sa mga sakop sa National Bureau of Investigation Central Visayas. Matud ni Fire Chief Superintendent Roberto Hinabe, ang Regional Director sa Kabomberuhan sa Region 7, nga usa ka dakong kauawan sa ilang ahensya ang pagkasikop sa ilang sakop. Iyang ipasalig nga ang Bureau of Fire dili mutugot sa illegal nga gihimo sa ilang kauban ug dunay nagpaabot nga silot niini kung mapamatud-an sa investigasyon nga sad-an sa pasangil bato kaniya. It was a very bad news for us because it will truly tarnish the image of the Bureau of Fire Protection, not only of BFP Region 7 but of course the whole BFP. But then one thing I will say again and again, we do not tolerate such unlawful activities. We do not really tolerate that unlawful activities. Strikto ang ilang ahensya batok sa mga kaso sa pagpangilkil sa mga aplikante. Gani doon na sila programa nga dugay na nga napatuman kini mao ang kumplan santindig. Di nagpahibaw kini nga walay bayad ang pag-apply sa pagkabombero. Tinguha sila nga ahensya nga ang tanang misulod sa pagkabombero niagi kini strikto nga proseso. Sanglit gusto nila nga ang napili nga personnel mao ang labing maayo. Huwag maging biktima, walang bayad ang pagpasok sa BFP. Asahan ninyo ang malinis at may integridad na proseso ng recruitment sa BFP. Isumbong ang anumang modus nito sa ating himpilan. Matatag, mahusay, malakas at maaasahang bumbero hangad namin para sa bagong Pilipinas. Isang tinig, isang tindig kontra korupsyon sa Bureau of Fire Protection. So, that is the essence of our Compliance and Tindig. And to further go with our Compliance and Tindig, we are providing a very strict measure, most likely in the recruitment process here in the Bureau of Fire Protection. Yan kun sa Information Officer sa Cebu City Fire Station, Senior Fire Officer 3, Wendell Villanueva, ngailang kauban ang nag-entrap sa NBI nga nagranggo og fire inspector. Di nangyaga trabaho mao ang paghataw og fire safety evaluation clearance sa mga building nga napaubos na sa inspeksyon sila nga buhatan. Giangko ni Villanueva nga nakurat sila sa nahitabo sa ilang kauban kay wala gyud sila makadungog nga dunay ni illegal nga hinimuan sa ilang ahensya. Wala man no. In fact, kuan mata na usata sa na surprise sa nahitabo gahapon. And anyway, kuan man no, nakuha naman doon ay entrapment, but ang kuha niya is he will be accorded with due process. No? Let's hear him before tamo condemn aron kuan makuha na to yung habig. No? Kung magapiyansa siyang kaso ang maong BFP opisyal, gipahibaw ni Hinabi nga ipabuso na kini sa investigasyon o gibutang sa floating status sa ilang regional nga buhatan samtang wala pa mogawa sa resulta sa pakisusi. Giangkon sa general nga ang labing bugat nga silot sa maong kaso maong pagkataktak sa serbisyo o magpadayon usab ang kasong kriminal patok niini. Arnold Bustamante, CCTV News.
Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.